Nanalo ang Golden State sa crucial game nila versus Dallas. Struggle pa nun si Steph, 13 points, 7 rebounds, 7 assists, 5 out of 18 mula sa field. Triple-double naman si Luka, 30 points, 12 rebounds at 11 assists. Si Kyrie naman nasa 27 points. Si Luka nagreklamo sa referee dahil nung 13 seconds, lamang nun ng dalawa ang Golden State. Sa inbound play sa harap mismo ng referee, nagkaroon di umano ng traveling si Klay Thompson. Natawa na lang si Klay noon kay Luka dahil alam niyang traveling talaga. Pagkasalo kasi ng bola, nagkaroon ng extra step itong si Klay Thompson. So makikita lang yung traveling ni Klay kung slow motion, pero sa real time medyo mabilis yung pangyayari at makikita mo doon parang kinukuha pa lang ni Klay yung possession talaga, kaya hindi tinawagan ng referee. Saka hindi na nasanay si Luka, yung chick nga niyang referee sa harap niya mismo, hindi niya tinawagan ng out of bounds si Mike Conley versus Cavaliers. Ito lang din yung nakita ko kaninang dalawang clutch shot ni Draymond Green na hindi pumasok yung tira niya pero counted. Ito yung sa last 3 minutes. Yung una kasi natawagan ng goaltending, yung pangalawa basket interference. So hindi ko masyadong makita yung clip talaga nun, pero na-counted kasi yun dahil sa ibabaw na ng ring yung bola at dun siya nagalaw ni PJ Washington. Sa kabila naman yung defense pa ni Green kapit na kapit dito nga kay Daniel Gafford. Sinatdown din ni Draymond Green yung last shot nitong si Kyrie. Si Draymond Green merong 11 points, 8 rebounds, 6 assists, 4 steals at 1 block. Si Klay Thompson struggling pa sa game dahil nga home court yun. Meron siyang 12 points noon bago siya nakakuha ng free throws dahil nung foul nung last 10 seconds. May total siyang 14 points. Yung effort din ni Andrew Wiggins ngayon na meron 23 points sa game, wala pa rin kuminga. Ang Warriors naman may natitira pang 7 games. Ang winnable doon 2 or 3. Ang sunod nilang kalaban Houston Rockets April 5. Bago yung back-to-back game nila sa Dallas ulit. Meron ang Warriors na lamang sa Rockets na 3.5 games or wins. So sa technicality, para masecure na ng Golden State yung play-in spot, kapag sila ay nanalo ng 2 at tatalo din ng 2 yung Houston, kasi nasa Warriors ang tiebreaker sa kanilang 2. Ang Clippers naman na disgrasya sa Sacramento Kings, naging tabla pa yung series nila. Kaya sabi ko dati, matalo na sa iba, wag lang dun. Crucial game yun sa Clippers at biglang nawala pa si Kawhi dahil sumasakit yung tuhod. So ayan na naman, bigla siyang sinatdown sa game. Umabot pa ng 26 points ang lamang noon ng Sacramento. So sumakit ata yung tuhod ni Kawhi, kakabuhat. Si Sabonis double-double ulit, 22 points at 20 rebounds. May kasama pa yung 9 assists. Si De'Aaron Fox naman 20 points at 7 assists. So tabla ngayon ang Kings at yung Suns, pero nasa Sacramento pa yung tiebreaker. Dahil natalo yung Clippers kontra sa Sacramento, sa natitirang 7 games ng Clippers, imbes na 2 panalo na lang, kailangan nila maging 4 yun dahil hindi pwedeng tumabla yung Clippers sa Sacramento na yung Kings meron pang 51 max win. Kapag natalo ang Suns ng 2, yung Sacramento Kings na lang ang makakaagaw ng Clippers. Lamang kasi sila ng 2.5 wins. Para makapasok agad ang Clippers kapag nanalo sila ng 2 at natalo yung Sacramento ng 3.